Blessed morning, everyone. Merry Christmas. Thank you for rising up early. Alam ko na yung mga celebrations kayo kagabi, kahit pa paano. The Lord has been good. 1 year of not only surviving, but thriving and feeling the blessings of God, receiving all the favor from the Lord. That's why we are here, Christmas Day. Early morning, bilan tayo ng oras para sa ating Panginoon. This is an annual tradition dito po sa church, impeded by the still raging pandemic curse. But we are here. Nagluwag ng konti yung ating government. We see people moving and interacting kahit sa mga malls. Marami ng mga tao. That's why we've decided to invite you to come, no? Early morning ng 25 after na inyong mga celebrations kagabi, just to thank the Lord. We are here for two reasons, primary reasons. Number 1, prayer. Number 2, thanksgiving. Kaya ang ating pong tawag dito ay all generations, prayer and thanksgiving. Fellowship or gathering. I'll be reading from the book of Luke as we start. Mga kapatid, let us open our hearts and let us listen to the voice of the Holy Spirit. Ito po yung story ng Christmas. This is what happened 2,000 years ago. Luke chapter 2. John chapter 1 verse 14. John chapter 1 verse 14. Yung Luke ay mamaya na pala, no? John chapter 1 verse 14 says, "And the Word became flesh and dwell among us." Ano ba ibig sabihin nun? Sa Greek, ang Diyos dumating sa atin at nagtayo ng tent. Kasi mga tent naman yung karamihan ng kanilang mga tirahan nun. Yun po ibig sabihin nun. Ibig sabihin naging kapitbahay natin siya. And He decided to stay. Nasaan po tayo? At damayan tayo. At samahan tayo sa ating mga karanasan. Let us come to the Lord in prayer. Father, we are grateful. Lord, salamat po sa isang taon na dumaan sa aming mga buhay, isang taon ng pag-asa, isang taon ng blessings, ng favor. In spite, Panginoon, na marami pong mga nangyari sa amin, we experienced the pong pandemic, Lord. Friends have died. Marami pong mga suffering na nangyari. May mga members kami sa church, Lord, na kinuha po ninyo because of this pandemic. Recently, Lord, we had this devastating typhoon. Hundreds have been killed. Thousands are homeless, or maybe even millions. We remember them, Lord, today. Lord, we are grateful na sa kabila ng lahat, Panginoon, nandito po ang bawat isa sa amin. This moment, Lord, is very meaningful. Higit pa ito, Panginoon, sa mga celebrations ng mundo because we have decided to come into your sanctuary. At amin kayong maranasan. Amin kayong mapapurihan. Salamat, Panginoon. Pinubuksan namin ang aming mga puso, aming mga buhay. At kayo, Panginoon, ay aming kahayaan na manatili sa aming kalagitnaan. Maging focus ng aming pong pagsamba. Salamat, panalangin. Lahat, Panginoon, ay aming mga puso, aming mga buhay, Panginoon, ay sabay-sabay namin bubuksan, Lord. We will be opening, Lord, every nook and crannies of our lives for the Holy Spirit, Lord, to dwell. Dahil kayo, Panginoon, ang Diyos namin pinaglilingkuran. We praise you today. We remember, Lord, paano po ninyo ibinaba ang inyong sarili para abutin kami.
nagkatawang tao at namuhay kasama namin, Panginoon. We remember that blessed night, Lord, kung saan Mary and Joseph had nowhere to go. But today, Lord, as Christians, we will open our hearts. We will not allow, Lord, your Son, Jesus, to still maging homeless, Panginoon. But we will open our hearts as your dwelling place. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. We'll be singing sa ating Panginoon, mga kapatid. Tayo pong lahat ay tumayo sa kanyang presensya. Ating awitan, purihin ang ating Panginoon. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born. His name forever, His power and glory evermore, evermore proclaim. His power and glory evermore, evermore proclaim.
You are the everlasting God, O Lord, the Prince of Peace, the mighty God. We give you all the glory, Lord God, in Jesus' name. Amen and amen. I'll be giving a short devotional message today, a fragment of what will be heard tomorrow sa ating pong regular na worship service. Again, welcome sa mga kapapasok lang po mga kapatid. Masaya po ako na makita kayo dito sa church ng very early ng 25 ng umaga kasi tagal na rin natin hindi ito nagawa, no? Or siguro mga several years kasi may mga changes tayong ginawa sa program, and then itong nakaraang taon ay talagang hindi tayo pwedeng mag-gather dahil nga meron tayong pandemic. But today, praise the Lord, susulitin lang natin lahat ng mga opportunities na ganito. No, basta may opening, may opportunity na mag-gather kahit Sunday or anumang araw dyan, basta pwedeng mag-gather, then we'll take it as a gift from the Lord. No? Hindi na katulad noon na para bang we take it for granted kasi alam naman natin yung schedule pag Sunday dito tayo sa church or pag prayer meeting ng may mga gatherings or meetings or fellowship or yung mga activities natin na para bang alam na kasi natin mangyayari pero ngayon hindi na natin alam na mangyayari. Tama ba? Kaya yung lump sum na buhay natin noon na para bang from January, alam ko na yung mangyayari hanggang December. Ngayon ay one day at a time. No? Kasi maaaring bukas lockdown na naman, no? Or maaaring bukas may bagyo. Yan. So, yung mga ganyang mga bagay, it reminds us na we are never in control of this life. Opo? At hindi natin kayang i-manage yung ating mga schedule. Hindi natin kayang i-manage ang ating mga buhay. That's why, lahat ng mga opportunities na mag-gather, katulad po nito, we will take it seriously. We'll take it as a gift from the Lord. Okay? So, munti ko nang basahin ito kanina, na-excite ako dito. Anyway, Luke chapter 2, kung may mga Bibles po kayo mga kapatid, sundan niyo po ako. Luke chapter 2, ito po yung ating short lang siya na devotion. Beginning verse 1. Sabi po dito, in those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria, and everyone went to their own town to register. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. 5. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born. And she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger because there was no guest room available for them. Father, we thank you for your word. We worship you today, Lord. Speak to us. Remind us na yung calling nyo sa amin, Panginoon, is to be humble, to become humble. Tulad ng aming Panginoong Jesus na nagpakababa. Hari ng mga hari, ngunit sinilang bilang alipin sa isang sabsaban. Panatilihin niyo po ang katotohanan yan, Panginoon, sa aming mga puso. In Jesus' name. Amen. 2,000 years ago, this was the scenario. A 14-year-old, approximately 14-year-old lady from Nazareth in Galilee was forced to walk the desert 150 miles, more or less. 150 kilometers upang sundin lang yung decree ng isang
emperor, the most powerful person in the world during mga panahon na yon. Augustus Caesar, the emperor of Rome. Her name was Mary. Kilala natin siya. At maraming mga Pilipino, pangalan ay Mary. It is a variant of the name Miriam. Sa Old Testament, Miriam, kapatid ni Moses. Tagal ng panahon, nag-evolve yung pangalan, naging Mary. She was 14 years old nung nangyari po itong mga milagrong ito na tinuring natin sapagkat walang marital intercourse na nangyari, but the Holy Spirit came sa kanya and she conceived. Kung nagtataka kayo, 14 years old, Pastor, pwede na pala? Yes, pwede na yun sa kanila noon. Ngayon, madi-DSWD kayo, no? Kasi minor yon. Sa kanila ay pinag-match na kanilang mga magulang yun. Ito nga nangyari, panahon na ang buong Israel, well, hindi lang buong Israel, kundi buong side na yan ng mundo, nasakop ng Roman Empire, kailangang bumalik sa kanilang mga hometown just to fulfill yung decree ng isang emperor. What was the reason? There was only one reason for Augustus na gawin yung census. At ito po ay hanggang ngayon nangyayari sa atin. Kung ikaw ay nagtatrabaho, kung ikaw ay may negosyo, hindi mo ito matatakasan. No? 3 letra. 3-letter word. Tax. Yan lang po yun. He wanted to make sure na yung taxes ng kanyang buong nasasakupan ay pupunta sa Rome para gawin ang kanyang gustong gawin bilang isang makapangyarihan at mayamang tao sa buong mundo. That was the only reason. He wanted to consolidate lahat ng kayamanan ng kanyang mga bansang sinakop at masigurado itong kayamanang ito ay pupunta sa akin. So, 150 kilometers, lalakarin sa disyerto, isang buntis, kasama yung kanyang fiancé, at pinakamasaklap sa lahat, pagdating sa Bethlehem, isang maliit na town, hilly town, rolling, sabi nila, very simple town. Kung gaano ka simple yung Nazareth, most likely, Bethlehem, ganun din, kasimple. At least nung kanilang panahon. Well, hanggang sa ngayon, that place remains very quiet, very simple. No? Maliban sa mga turista, pupunta doon. Pero kung left on its own, yung Bethlehem ay really small town. Maliit na parte, nasa bandang West Bank, nag-aagawan yan. Ngayon, sa pagpunta mo ng Israel, ang tour guide mo ay Jew. When you visit Jerusalem, mag-switch yun ng Palestinian. Kasi Palestinian controlled. So, ito yan eh. Kanilang kapanahunan, walang matirhan, mga tao ay busy, mga tao ay para bang meron silang sariling agenda sa kanilang mga buhay. And there was no room for Mary and Joseph. Lalo kay Jesus. Pag pumunta ka ngayon doon, kailangan mong pumila ng napakahaba. At ang mentality ng lahat ng nandun is to make money. Yung napakagandang simbahan ng Greek Orthodox ay nandun sa Dusay. Pakiramdam ko lang naman ito nung nandun kami ni Pastor Ding. Parang sabi ko, parang naging negosyo na talaga ito. Kasi nakikipagbalyahan ka doon, lalo nung nandun kami, ginagawa yung simbahan. So napakahaba ng pila kasi hindi siya yung regular na pupunta kayo doon at titingnan mo lang kung saan pinanganak si Jesus. Panahon pa, ang pinanganak si Jesus hanggang ngayon, umiiral yung kaisipan na walang lugar para sa ibang tao dito. Kailangan ako mauna.
Kailangan ako nandito. Kailangan ma-fulfill ko yung anong gusto kong gawin sa buhay ko. Bethlehem, sad to say, is not a place for others. Ako lang. Hanggang ngayon. Yung tour guide nyo, pag pumunta kayo doon, kailangan tuso. Kailangan medyo siga. Uunahan niya. Yung mga nakapila na uunahan pa. No? Ganon. Nung panahon ni Jesus, ganon din. Lahat ng mga taga Bethlehem na galing sa ibang lugar na pumunta doon, they occupied all the vacant spaces sa mga inns, sa mga bahay panuluyan. I mean, Mary and Joseph came. 9-month pregnant. Everybody says, there's no place for you here. Buti na lang ang mga hayop mas generous at mga hospitable. They didn't mind na yung kanilang lugar ay for one night may tumirang tao. Mag-asawa. At may baby. Nung gabing yun. Minsan, mas hospitable pa yung mga hindi natin kauri. Tayo mga tao, we love to put labels. Love to segregate. 1950s pa nag-umpisa yung cancel culture. Hanggang ngayon, mag-post ka lang na hindi niya gusto, cancel na yung buhay mo sa kanya. And Jesus keeps offending people because of His humility, because of His unselfish na paglilingkod. Pumunta siya dito bilang isang mahinang hari, bilang isang vulnerable baby, and people took offense. We want Augustus. Hindi namin gusto yung king na pinanganak sa sabsaban. We want somebody from the palace. During his trial, we want a guilty person. We don't want an innocent person. We want a guilty person to be released. Hanggang ngayon, ganyan pa rin tayo. Ganyan pa rin ang mundo. In other words, hanggang ngayon, 2,000 years after pinanganak si Jesus, wala pa rin gaanong mga taong nagbubukas ng kanilang puso para makatira ang ating Panginoon. Jesus remains largely homeless sa ating mga panahon. Maraming homeless ngayon sa Pilipinas. Literally, millions maybe, including my friends. First time in history na yung aming province ay daanan ng ganyang kalakas na bagyo. Totally devastated. And I surmise, Jesus celebrated His birthday, quote unquote, with those people last night. And He plans to stay with the homeless, with the orphans, with the widows, with the weak, those who cannot defend themselves. Yung mga aasa lang talaga sa Panginoon. Oh, Jesus loves to side itong mga ganitong uri ng mga tao. Kaya nga siya dumating, katulad nito, nag-welcome sa kanya yung mga hayop. Nang para bang sabi ng mga hayop, tamaan, ganito na nga ang sitwasyon namin, naagawan mo pa kami, lamig-lamig. Kasi walang lugar eh. Mga tao ayaw siyang patuluyin, doon na lang siya. Ganon ka humble ang ating Panginoon. No? So sana man lang mga kapatid,
sa buhay natin ngayong pandemic. Alam ko mahirap. Magbukas tayo ng pinto para sa ating Panginoon. Sana sa all generations, hindi homeless si Jesus. Sana sa all generations church, bukas yung puso ng mga tao para sa ating Panginoon. Kasi hanggang ngayon, maniwala kayo sa akin, marami pa rin ang nagsasara ng pinto kay Jesus. Para sa kanila, si Jesus ay hindi katanggap-tanggap. Sa kanila, si Jesus ay walang appeal. Sa kanila, si Jesus ay parang burden, parang liability. Dagdag pa yan sa iisipin ko. Yung pagsunod sa Kanya, yung pananampalataya, paglilingkod, dagdag pa yan sa burden ko yan. Dami na. So, they would choose to just shut the door on Jesus. I hope dito sa atin, hindi ganyan ang sitwasyon. Open your heart. Let us open our hearts sa ating Panginoon. Dahil hanggang ngayon, palagay ko, naghahanap pa rin ng matutuluyan ng ating Panginoong Jesus. Palagay ko hanggang ngayon, naghahanap pa rin ng mapapagpapahingahan ng ating Panginoon. Minsan ba, iniisip natin si Jesus na parang laging siya yung nagbibigay sa atin. No? Well, totoo naman yun. Pero pag binasa mo yung gospel, may ilang mga instances na siya din ay humihingi ng pabor. Like for example, Samaritan woman. Di ba sabi niya, pwede mo ba akong painumin? Diba? May mga instances na ang ating Panginoon ang humihingi ng pabor. Kumusta tayo pag hiningan tayo ng pabor ng ating Panginoon? Gusto natin, tayo lang, one way lang lagi, no? Haba-haba ng listahan natin lagi kay Lord. Tapos pagka may delay, pagka hindi ginawa ng Panginoon kasi ikapapahamak mo yung agenda na yon, magtatampo tayo sa Kanya. Pero ni minsan, kahit man lang yung maliit na pagbukas ng pinto ng bahay at buhay natin para kay Jesus. Hirap na hirap tayong gawin. Sana ngayon, araw na to, bukas ang ating mga puso sa ating Panginoon. Bukas ang ating mga buhay sa ating Panginoon. Sabi ko kanina, ang ating gagawin ngayon, dalawa lang. Manalangin at magpasalamat. Alam mo, kung buhay ka lang ngayon at nandiyan ka ngayon, kurut-kurutin mo yung sarili mo, buhay ka talaga. After 2 years of pandemic, yung 30 minutes na natitira kay Pastor Ding, kulang yan para magpasalamat sa kabutihang loob, kagandahang loob ng ating Panginoon. So bilang tandaan ng pagbubukas ng ating mga puso, ating mga buhay kay Jesus, at hindi siya magiging homeless sa all generation church. Ito natin ang ating mga puso at isipan sa pananalangin na may pasasalamat. Pangunahan po tayo ng ating membership pastor, ating admin pastor, Pastor Ding Tinit. Isang magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po, araw ng Pasko, araw na ipinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa bawat isa. Una, pinupuri po natin ang Panginoon sa mensahe na kanyang ipinakita sa atin ngayong umaga. At sapagkat ang Pasko ay dapat excited po tayo, dapat po ay nababakas sa ating mukha ang saya, kagalakan. Po ba? Pwede po bang inyong ipadama ang inyong ngiti sa inyong katabi? Po? At ngiti na meron pong kagalakan, ano po? Ayan, ayan. Ayan, okay. Ayan. Okay, so purihin po ang Panginoon. At ngayon, bilang bahagi po ng ating gawain, ito po ay Thanksgiving, pasasalamat sa Diyos sa maraming mga bagay na ginawa sa ating buhay. Po. At imagine po natin, sa loob ng mahabang panahon, sa darating na Marso, sa lilipat na taon, ay almost 2 years in the making, itong pandemya. At tayo po nagpapasalamat sa Diyos sapagkat sa kabila po ng lahat,
tayo po ay hindi pinabayaan ng Diyos. Ano po? At tayo po ay iningatan. Ano po? Sa panahong ito, hindi po tayo pinagkukulang ng Diyos sa ating mga pangangailangan. Bagamat tayo po ay nakakaranas ng mga suliranin, ano po? Meron tayong mga kapatid na nakaranas ng mga iba't ibang pagsubok, ay naroon pa rin ang patuloy na pag-iingat at paggabay ng Diyos. At naniniwala po tayo na ang Diyos ay patuloy po tayong pinatatatag at pinatitibay sa ating pananampalataya. Kaya ito pong mga karanasan natin, itong pandemya, naway ito'y maging isang karanasan na lalong magbibigay ng katatagan sa ating pag-ibig, sa ating pananampalataya sa ating Diyos. Po. At patuloy po tayong magtiwala na ang Diyos ay tapat at patuloy po tayong gagabayan sa lahat ng ating mga pagsubok sa ngayon at sa hinaharap. Kaya ngayon pong umaga ay atin pong ipagpapasalamat sa Diyos ang lahat ng mga bagay na ginawa niya sa ating buhay. Ano po? Kayo po lamang nakakaalam kung ano po yung detalye ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa inyong mga buhay. At isang kagalakan sa Panginoon na ngayong umaga ay atin pong ipagpasalamat sa Diyos. Po. Ano man yun? Po. Sa loob ng panahong nagdaang ito. Kaya hinihiling ko po na tayong lahat ay tumayo. Po. Tumayo po tayo. At ipaabot po natin sa Diyos ang ating buong pusong pasasalamat sa umagang ito. Kayo po ang siya nakakaalam at patuloy po nating ipadama sa Diyos ang ating buong pusong pagmamahal sa Kanya sa pamamagitan ng ating pasasalamat. Sige po, ipahayag po natin ang ating pasasalamat sa Diyos ngayong umaga. Sa kabila po ng lahat, Panginoon, ay nariyan ka sa aming tabi. Patuloy mo po kaming ginagabayan. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat, Panginoon, na ginawa mo sa aming mga buhay. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapala na patuloy mong ipinagkaloob sa bawat isa po sa amin. Lord, salamat po sapagkat Ikaw ay Diyos na tapat at hindi nagbabago. Sa kabila po ng mga pagsubok, naroon ka pa rin at hindi mo po kami pinababayaan. Lord, isang malaking pagpapala na sa araw na ito ay maipadama namin sa iyo ang aming buong pusong pasasalamat, ang aming buong pusong pagkilala sa iyong kabutihan. Kaya, Panginoon, iyo pong tanggapin ang aming pasasalamat sa umagang ito at naway patuloy na maranasan namin ang iyong patuloy na paggabay at pag-iingat sa bawat isa. Pinupuri ka po namin, O Diyos, sa umagang ito. Wala kang katulad. Ikaw ay Diyos na patuloy na nagbibigay ng iyong kaalaman at karunungan sa amin upang amin pong malampasan ang lahat ng ito na aming nararanasan. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa mga pagpapala na patuloy mong ipinagkaloob sa amin. Tayo po ay makakaupo na, mga kapatid. Patuloy po tayong manalangin sa Panginoon at atin pong ipanalangin ang atin pong bansa. Ano po? Sa araw na ito, atin pong ipadama ang ating pagmamahal sa atin pong bansa po. At sa pagkakataong ito, ay atin pong alalahanin ang ating mga kababayan po na naapektuhan ng bagyong Odette. Alam po natin ang parting Kabisayaan at ang parting Mindanao ay naapektuhan.
Atin pong ipanalangin na magkaroon ng komunikasyon o electric power po. At patuloy na dumating ang maraming tulong, lalo na po ang pagkain at tubig sa mga lugar na unaga po na apektuhan ng bagyo. So, atin din pong ipanalangin na huwag nang lumaganap itong nakakahawang virus, itong Omicron. Opo. Atin pong ipanalangin na makabalik na sa normal na kalagayan itong ating sitwasyon sa ating bansa. Nang sa gayon, ang mga mag-aaral ay makapasok na sa kanilang mga paaralan. Atin din pong idalangin na ang mga negosyo, mga business ay manumbalik sa dating sigla at magkaroon ng hanap buhay ang maraming mga tao. Higit sa lahat, mga kapatid, ipanalangin natin sa ating bansa itong nalalapit na eleksyon sa Mayo. Naway pagkalooban tayo ng Diyos ng isang namumuno na may sapat na kakayahan at mayroong pong takot sa Diyos. Sige po mga kapatid, tayo po'y sama-samang manalangin para po sa ating minamahal na bansa. Tayo po'y manalangin. Panginoon, amin pong itinataas sa iyo ang amin pong bansa. Sa kasulukuyan, amin pong nilalapit sa iyo ang aming mga kababayan na ngayon ay nagsasuffer, naapektuhan ng bagyong Odette, Panginoon. Panginoon, dalangin namin na patuloy mo po silang alalahanin, patuloy ng kahabagan, Panginoon. Amin pong dinadalangin na ang lugar na yon, ang parte ng Bisayaan at Mindanao, ay magkaroon, Panginoon, ng maayos na pagtulong na mumula sa aming pamahalaan at sa mga private sector. Dinadalangin namin, Panginoon, na magkaroon na ng electric power at magkaroon ng patuloy na tulong, pagkain at tubig upang matugunan ang mga pangangailangan nila, Panginoon, sa lugar na iyon. Patuloy mo po, Panginoon, na bigyan ng karunungan ang mga namumuno sa bawat lugar na iyon ng aming bansa upang matugunan ang mga pangangailangan ng kanilang mga constituent. Panginoon, gayon din aming idinadalangin at patuloy na isinasamo sa iyo na naway inyo pong putulin na at huwag nang lumaganap ang nakakahawang virus na Omicron na siyang nagiging sanhi ng amin pong pagkabahala, amin pong nagkaroon ng alalahanin sa puso ng bawat isa. Amin pong dalangin, Panginoon, na ibalik mo sa normal na kalagayan ang amin pong bansa. Sa aming pagkilos, Panginoon, sa aming mga gawain, magkaroon, Panginoon, ng ayos na pag-aaral ang mga bata at mga mag-aaral ay makapasok na sa kanilang mga paaralan. Higit sa lahat, Panginoon, nadalangin namin na ang mga negosyo, mga business at manumbalik na sa dating sigla at magkaroon ng hanap buhay ang maraming mga tao. Ganun, Panginoon, dalangin namin na patuloy na ikaw ang siyang magbibigay sa amin ng mga namumuno na may sapat na kakayahan upang pangunahan, Panginoon, ang aming bansa. Panginoon, sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang katayuan po ng aming bansa. Nawa sa Paskong ito ay patuloy mo pong ipadama ang iyong pagmamahal po, Panginoon, sa aming pong bansa.
Gayun din mga kapatid, atin pong ipanalangin ang sambahayang Kristiyano. Ito po ang atin pong pamilya po. Sa panahong ito, alam po natin na mayroon tayong mga kapatid na dumaranas ng mga pagsubok sa buhay. Mayroon tayong mga kapatid na mayroon pong mga karamdaman po. So, kung mayroon po tayong mga kapatid na alam natin na may mga karamdaman, atin po silang ipanalangin sa oras na ito. Meron din po tayong mga kapatid na maaaring walang hanap buhay sa pagkakataong ito. Kaya hinihiling natin na atin po silang isama sa atin pong panalangin. Higit sa lahat, ang mahalaga sa lahat yung relasyon ng bawat isa sa loob ng tahanan. Atin pong ipanalangin na pamilyang Kristiyano ay magkaroon ng isang maayos na samahan at maranasan ang pagkakaisa at kapayapaan sa loob ng tahanan. Atin pong ipanalangin, mga kapatid, ang sambahayang Kristiyano. Sige po, ipanalangin po natin. Panginoon, sa oras na ito, we lift you up, Panginoon, ang aming mga kapatid na dumaranas ng mga pagsubok sa buhay. Ang sambahayang Kristiyano, meron kaming mga kapatid na may karamdaman. Panginoon, sa oras na ito, inyo po silang alalahanin. Inyo po silang katagpuin, Panginoon. At patuloy na ipagkaloob ang kahilingan ng kanilang mga puso, Panginoon. Ang kagalingan, ang kanilang mga pangangailangan, ang finansyal na pangangailangan, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, ang iyo pong paghipo sa kanilang karamdaman upang sila po ay gumaling. Pero mga kapatid kami na walang hanap buhay, Panginoon, inyo pong tugunin ang mga kahilingan nila, Panginoon, na magkaroon ng hanap buhay. Meron kaming mga kapatid sa loob ng sambahayan, ng kanilang tahanan. Ibalik mo po ang magandang relasyon, Panginoon, ng bawat isa, upang patuloy po nilang maranasan ang lubos na kapayapaan na tanging sa iyo lamang matatagpuan. Panginoon, inyo po silang pagkalooban ng isang pusong may mapagpakumbaba, may kapakumbabaan, upang maranasan nila, Panginoon, ang iyo pong pag-ibig, ang iyong pagmamahal. Kahabagan mo, Panginoon, ang aming mga kapatid na may mga suliranin at patuloy, Panginoon, na nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Inyo po silang katagpuin, Panginoon, sa araw na ito ng Pasko, ng iyong kapanganakan. Gayun din, mga kapatid, atin pong ipanalangin ang ating iglesia. Atin pong ipanalangin ang All Generations Church. Ipanalangin po natin ang mga pastor at mga elders at mga manggagawa po ng Diyos na naway patuloy na pagkalooban ng maayos na kalusugan at higit sa lahat matapad na paglilingkod sa Diyos. At din pong ipanalangin na magkaisa tayo sa panalangin para sa kaayusan ng ating pong mundo at ng ating bansa. Gamitin ng Diyos ang mga Kristiyano na ilaw ng sanlibutan upang mahayag ang kadakilaan ni Jesus. At higit sa lahat, atin pong ingatan ang patotoo ng iglesia. Atin pong ipanalangin na gamitin ng Diyos at na maging daluyan ng pagpapala sa mga taong nangangailangan, ang mga kapatid na pinagpala at biniyayaan ng sagana ng Diyos. Hindi lamang material, kundi espiritual.
Higit sa lahat, ipanalangin natin na makabalik sa normal na kalagayan sa pagsamba at makadalo sa face-to-face worship service ang mga kapatid. Sige po mga kapatid, ipanalangin natin ang atin pong iglesia, ang All Generations Church. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong kagandahang loob. Salamat, Panginoon, sapagkat naipahayag namin ang aming pagmamahal sa iyo. Salamat sa araw na ito ng iyong pagsilang. Salamat sa pribileyo na kami makapagpuri sa iyo, Panginoon. At dalangin, patuloy po pong pagpalain ng bawat isa. Patuloy po naming maranasan ang iyong walang hanggang pag-ibig sa bawat isa, Panginoon. At ang pag-ibig na ito, Panginoon, ay patuloy po naming maidaloy sa maraming mga tao, sa aming mga minamahal sa buhay, sa aming mga kaibigan, at higit sa lahat, sa mga tao nangangailangan ng pag-ibig, Panginoon. At bilang pagwawakas, nawa ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy na managana sa puso ng bawat isa at ang pakikipisa ng Banal na Espiritu ay sumainyo lagi, ngayon at magpakailanman. Ito po ang aking dalangin, ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and Amen. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo ay isilang, may tatlong haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit, nagsagol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral. At magmula ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigayan. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa atin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan kung ayong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang
nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Merry Christmas po sa ating lahat. God bless po.